Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipangalandakan ng franchise committee sa pangunguna ni Congressman Tambunting na naawa sila kay Ka Eric at Dr. Badoy, kaya napagdesisyonan ng komite na palayain na ang dalawa. Pero itinanggi ito ni Attorney Harry Roque. Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya kaya pinalabas nun niya yung dalawa. No? Hindi po utang na loob yan ha, yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ayon kay Dr. Badoy, malinaw na umatras ang mga congressman na nagpakulong sa kanila dahil sa pagsampa nila ng kaso sa Korte Suprema. Tinawag niya ding abusado itong mga congressman na malakas manakot sa kanila, tulad na lamang umano ni Congressman Stella Kimbo. In fact, no, yun yung naramdaman ko na tinatakot nila kami. No? Sinasabi nila na yun sa Kongreso no, na dito kayo magpapasko, dito kayo. In fact, no, we heard Stella Kimbo say, indefinite na natin sila. Imagine, grave abuse of power, no? Na sinasabi nila yan na naririnig namin. Pero ako hindi ako natatakot sa ganun. Sabi ko nga sa kanila, kahit ipa-New Year nyo pa ako, ilang Pasko gusto nyo? Birthday ko sa June, pa-birthday nyo ako dito, hindi ako natatakot. Kaya naman sa mga nangyari sa Kongreso, lalo ng pagpapakulong kay Ka Eric at Dr. Badoy, ay nalaman na. At nagbigay pahayag na din si Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat si BP Sara sa lahat ng sumusuporta at nanindigan para kay Ka Eric at Dr. Badoy. Dagdag pa ni BP Sara, kahanga-hanga ang pinakita ng dalawa para ipaglaban ang karapatan at itaguyod ang pagsunod sa ating saligang batas at ang matapang na pagsupil sa mapanlinlang na mga kaliwang grupo. Ayon naman sa mga Duterte Marcos supporter, masyadong balat sibuyas itong si Speaker Martin sa mga pangbabatikos. Di tulad ng mga Duterte, kahit anong brutal ng pananalita sa kanila ay hindi sila pikon at nagpapatawag ng hearing, tulad na lamang ng isang birada ng maka-antay Duterte. Linlang sa taong bayan. Sino ba nanloloko sa taong bayan? Kayo nanloloko. Yung tatay mo mahilig manloko. Pakain-kain sa karinderya, bilyonaryo naman. Drug lord pa, sabi ni Liz Cañas. Ikaw manloloko ka rin hindi takaw di ba? Bakit? Yung 125 million mo, saan mo ginastos? Ayon naman sa isang abogado, maingay si BP Sara, pero pagdating sa West Philippine Sea ay tahimik lang ito. Yung statement ni Sara Duterte kaugnay kila Badoy at Celi, suportado niya. Suportado niya at pinuri niya. Tudo papuri siya kila Badoy at Celes. Pero pagdating sa issue ng China, pagdating sa China, ganyan si Sara. Samantala, bago magbakasyon at mag-party-party ang ating mga congressman at magbabalik trabaho sa Enero 22 sa susunod na taon, ay may iniwang mensahe naman ang kagalang-galang na si Speaker Martin sa bawat isa. I hope everyone will have a memorable yet meaningful holiday celebration. Let us never forget the true spirit of the season. A season of hope, a season of loving, of giving and forgiving. Sa ibang balita, Senator Robin Padilla, hinarang ng ilang barangay kababayan natin, humihingi ng tulong. Narito ang detalye. May tanong lang po ako kay Dr. Lester Tan. Nabasa niyo po lahat yung panukala ng ilang senador. Marami po kami doon. Bali, malinaw naman po sa atin na yung sakripisyong ginagawa ng ating mga barangay health workers. Kasi kanina nga ho sabi ni Senator JB, sila yung mga foot soldiers natin. Bagamat marami po tayong naririnig na magagandang binibigay na benepisyo ng kaibigan natin sa Bulacan at sa Cebu at sa ibang lugar pa kay Vico Soto, narinig ko rin kanina yung sa Pasig. Napakagandang balita po nun para sa ating mga barangay health workers. Pero sa inyo po palagay, kailangan po ba talaga na magkaroon na sila ng yung totoong sweldo? Kami po ay hindi naman tumututol sa pagbibigay ng mga sweldo or regular sa mga barangay health workers. Yun nga lamang po is ang magiging problema po natin is yung kakulangan ng pondo. So
pangarap po natin sana lahat ng mga probinsya at mga syudad ay kayang maibigay lahat ng mga ginagawa ng ating mga cities ng Taguig, Pasig, Bulacan at Cebu. Subalit ang katotohanan po is hindi lahat ng ating mga local government units ay kayang maibigay itong mga benepisyo na ito, no? So kung kami po ang tatanungin, mas maganda po kung lahat ng barangay health workers ay makakatanggap ng mga ganitong benepisyo at mga sweldo. Pero depende na po yan sa kaukulang mundo po ng ating mga lokal na gobyerno. Naniniwala po kayo, Doc, na kailangan po, ano? Maraming salamat po. Dito po sa listahan ni Senator JB, ang susunod daw ay DILG. Pero sana bago yun, galing tayo dun sa sweldo eh. Pwede bang tumalun muna ako sa DBM? Okay lang ba, ma'am? Magandang umaga po. Morning, Your Honor. Good morning, Honorable Congresswoman Angelica Ho. Ma'am, siguro wala naman dito nakukontra eh, di ba? Wala naman siguro. Ang pinag-uusapan na lang natin talaga kung saan kukunin yung budget. Kasi naniniwala naman tayo na ang pinakamahalaga sa bansang ito ay kalusugan ng ating mga kababayan at ang mga ngalaga doon ay yung mga barangay health workers. At maraming issue dito sa bansang ito. Marami. May West Philippine Sea, may ang dami. Napakadaming issue. Nakulang tayo sa depensa, pero bagsak lagi yun sa usapin ng healthy ba yung mga Pilipino. Ma'am, saan ba natin pwedeng kunin yung pera? Meron ba tayong pangkukunan ng pera para mabigyan natin, maibsan yung kahirapan ng ating mga barangay health workers? Magkaroon naman sila ng sapat, yung kaya naman buhayin yung kanilang mga sarili. Once again, good morning, Your Honor, Senator Robin Padilla. Based on the copy of the bills that we have on hand, the proposal of the Senate is to lodge the funding requirements, Senator, under the funds of the local government units, which we agree with, for especially that it is aligned with our fiscal policy. Kung ang positions lodged siya under the local government units, it rightly follows that yung funding requirements niya shall be charged against local funds. Now, we heard yung concerns, issues ng ating existing barangay health workers and the different agencies. What we have as of now, Senator, is what we call the National Health Workforce Support System. However, it is presently provided to doctors, nurses, midwives, dentists, pharmacists, public health associates deployed to 4th, 5th, and 6th class municipalities or local government units. That is something that we may explore. Kasi ma'am, hindi lahat ng probinsya kasi at city kasing ano nila eh. Oo. Marami din kasi kung sino pa yung mga nandun sa malalayong lugar. Yung mga talagang hindi napapansin na lugar. Yun talaga yung nangangailangan din talaga ng tulong. Lalo na ng mga barangay health workers. So parang sa amin kasi nung ginawa namin yung panukala, inisip din namin talaga kung saan manggagaling ang pondo at talagang naisip namin na talagang meron talagang mga local government na may pera. Pero mas marami yung walang umaasa din sa alam mo na. Kaya yung aking parang may magagawa pa ba tayo? Maliban dyan kasi mga binanggit mo, ma'am, ano yun eh. Kailangan natin sila, totoo, kailangan natin yan. Lalo na yung mga midwife, minsan. Sa malalayong lugar, wala naman paanakan, sila na yung pupunta, sila na yung magpapaanak. Kailangan talaga yun. Pero may yung kategorya ng barangay health workers, eh. Sila talaga yung
nauna eh. Bago dumating yung mga tinatawag nating may kaalaman na profesional na talaga, meron munang nauuna talaga, yung talagang first responder, sila yun eh. Katunayan, nung panahon ng, hindi ko makalimutan to, nung panahon ng kampanya doon sa Bulacan. Hinarang ako ng mga barangay health workers. Sabi na, tulungan mo kami. Tulungan mo kami kasi kami talaga yung, hindi naman parang sa kanila, sila yung may groundwork. Sila talaga yung foot soldiers. Ngayon, ibabalik ko na ulit sa ating chairman, ma'am. Assalamualaikum, sister.